Mga kaibigan at mga kapatid, dalawang bagay ang nawala kay Manny sa nasanayan na nating makikita sa kanya tuwing may laban siya sa boxing. Uulitin ko, dalawang bagay ang nawala kay Manny sa nasanayan na nating makikita sa kanya tuwing may laban siya sa boxing. Ano-ano ang bagay ito? Unang bagay, ang rosaryo na isusuot niya bago ang laban. At ang ikalawang bagay ay ang pag-sign of cross niya. Ulitin ko, dalawang bagay ang nawala kay Manny sa nasanayan na nating makikita sa kanya tuwing may laban siya sa boxing. Una, ang rosaryo na sinusuot niya bago ang laban, at ang ikalawa, yung pag-sign of cross niya. Mga kaibigan at mga kapatid, palagay ko may mensahe ang Diyos sa dalawang bagay na nasanayan na nating makikita sa Kanya tuwing may laban siya. Nawala na ang dalawang bagay na yon dahil hindi na siya nagsuot ng rosaryo at hindi na siya nag-sign of the cross. Palagay ko, uulitin ko, may mensahe ang Diyos sa dalawang bagay na inalis na niya sa buhay niya ngayon. Pag-sign of the cross at ang yung rosaryo. Na sa nalalaman natin ngayon, ang ikinalulungkot sa kanyang ina na si Mami Dionisia. Yung pag-iwan niya sa Katoliko na hindi na siya nag-sign of the cross at saka iniwanan na niya yung rosaryo na sa sinabi ni Mami Dionisia, yung rosaryo ang nagbigay lakas sa kanya dahil yun na ang prayer niya noon pa nang nasa sinapupunan pa si Manny sa kanya, ni Mami Dionisia, na nasa tiyan pa si Manny na hindi pa pinanganak. Rosaryo na talaga. Kapangyarihan ng pananampalataya ang gumagamay sa kanila. Mga kaibigan at mga kapatid, yung dalawang bagay na nawala kay Manny na sa nasanayan na nating makikita sa kanya tuwing may laban siya. Yang dalawang bagay na yon na nawala, inalis na niya sa buhay niya. Tandaan ninyo yung numerong 2 o number 2. Napansin ba ninyong yung 2 beses na napabagsak siya ni Marquez? Napansin ba ninyong 2 beses siya napabagsak ni Marquez? So ano sa tingin ninyo? May mensahe yung dalawa? Yung dalawang pag-iwan niya sa mga bagay-bagay sa pananampalataya, yung rosaryo at yung tanda ng krus. Dahil 2 beses din siyang napabagsak ni Marquez. Sa tingin ko, yung pag-iwan niya sa rosaryo, ang para doon, isang bagsak. At isang bagsak naman ang pag-iwan niya sa sign of the cross. At isa pa, kanang kamay ang ginamit ni Marquez sa pag-sign of the cross. At ang kanang kamay niyang yon ang nakatama at nakabagsak kay Manny ng 2 beses. Ulitin ko. Kanang kamay ang ginamit ni Marquez sa pag-sign of the cross. Talagang kanang kamay naman. Talaga ang gagamitin sa pag-sign of the cross. Kanang kamay ang ginamit ni Marquez sa pag-sign of the cross. At ang kanang kamay niyang yon ang nakatama at nakabagsak kay Manny ng 2 beses. Tandaan nyo, 2 beses. Ano sa tingin niyo ngayon? Totoo kayang walang kinalaman ang religion dito? Tama kaya si Mami Dionisia?
na isa sa dahilan ay yung pananampalataya dahil iniwanan na ni Manny ang kanyang katolikong pananampalataya na yung sanasanayan na nating makikita tuwing may laban siya, na yung dalawang bagay na rosaryo at sign of cross o tanda ng cross, kinalimutan na niya o iniwanan na niya. 2 beses siyang nabagsak. Kanang kamay pa ni Marquez na ginamit sa pag-sign of the cross ang nakatama kay Manny ng 2 beses. Hindi lang tama, kundi tamang nakapabagsak. Para bang hinampas siya ng krus. Yung krus na iniwanan niya parang nandun sa kamay, kanang kamay ni Marquez. At tumama. Yung ikalawang bagsak niya, parang sa tingin ko, parang hindi siguro, parang nasyak si Marquez sa tingin ko na yung pagkatama ay nakabagsak kay Manny na hindi nakabangon, hindi nakatayo. Parang nasyak si Marquez na ganun lang nasuntok. Bagsak agad si Manny. Para bang ang krus, ang kapangyarihan ng krus, yung sinabi ni St. Paul sa Biblia, unang Korinto 1:18, na ang Christian cross ay may kapangyarihan. Para bang ang kapangyarihan ng krus ay nandun sa kanang kamay ni Marquez na ginamit niya sa pag-sign of the cross. At yun ang nakatama ni Manny ng 2 beses na hindi lang ordinaryong tama, kundi knockout or bagsak. 2 beses. At yung pagbagsak pa ng 2 beses ni Manny, nakita nyo, 2 uri din o klase ang bagsak niya. Yung unang bagsak, napatihaya lang siya. At yung ikalawang bagsak na hindi na siya nakatayo, ano ba sa Tagalog yun? Ang kaniyang noo o his face nakakulob sa Bisaya pa. 2 uring posisyon niya. Nakapatihaya, unang bagsak, at yung kalawang bagsak niya sa Bisaya pa nakakulob. Ano sa Tagalog yung kakulob? Mga kaibigan, mga kapatid, kung pakinggan natin yung mga komento ng mga boxing analyst, talagang kapanipaniwala din ang kanila mga komento. Pero hindi lang nila ina-attribute o hindi lang nila kino-connect sa religion. May mga analyst na nagsasabi, hindi religion ang kinalaman doon. Pero sa tingin ko, hindi natin maalis ang religion dito. Dahil sa sinabi ko na sa unang video pa na napalabas ko, na naggawa tayo ng komento, kung walang kinalaman ang religion, bakit silang dalawa, si Manny at si Marquez, parehong nagdasal lang panalo? Pareho silang nagdasal lang panalo. Anong koneksyon? Anong kinalaman ang dasal? O kung hindi religion ang dahilan, hindi paniwala, hindi ang faith, bakit magdasal pa sila ng panalo? Di ba? Ang kaibahan lang sa prayer nila sa laban na yun, hindi na Catholic prayer ang ginawa ni Manny. Si Marquez na lang ang nag-Catholic prayer, na sa tingin ko, kung i-analyze natin ang 2 prayer, Catholic prayer at saka hindi Catholic prayer ang kang Marquez dahil ang sign of cross siya, pareho silang Katoliko noon. Pero sa laban na yon, hindi na Katoliko si Manny, so 2 uri na ang prayer na makikita natin doon sa laban na yon. Catholic prayer ni Marquez
at hindi Catholic prayer ni Manny. Na talagang hindi maiwasang masasabi natin na yung Catholic prayer ang nanaig. Dahil yung hindi Catholic prayer ay natalo sa labanan na yon, di ba? Pero yung iba naman, nabasa natin sa Facebook, iba ang tingin nila sa boxing. Dahil ang boxing daw ay isang game na satanic daw o evil game daw ang boxing dahil sa sugal. Sa tingin naman natin, kung ang boxing ang naghahari ay yung gambling, ay hindi dapat yun. Talaga sa tingin ko, evil talaga ang boxing kung ang naghahari ay yung gambling. Pero sa tingin ko, ang boxing per se, hindi yun masama. Dahil sports yun, di ba? Ang boxing ay isang sports. So kung sports lang, walang gambling, hindi masama ang boxing, di ba? Dahil kung tingnan natin sa Biblia, may similarity na sports na nabasa natin sa Biblia, yung sa Old Testament, yung kung hindi ko nakalimot, si Jacob ba yun, yung nakig-wrestling sa Panginoon? Di ba? May wrestling. So, pag sinabing wrestling, parang boxing na rin yun. Dahil may struggle of force. Di ba? So, kung babasahin natin ang Biblia, may sports sa Biblia. Si Jacob, nakipag-wrestling sa Panginoon. Na sabi pa ng mga komentarista sa Biblia, yung Diyos daw na nakipag-wrestling ni Jacob, sa pamamagitan ng angel daw. Ang bali representative sa God sa wrestling nila ni Jacob ay isang anghel. So, anghel man na representative or ang God mismo o ang Diyos mismo ang nakig-wrestling sa kanya sa pamamagitan ng hitsura ng anghel o iwan ko kung ano talaga ang presensya ng Diyos sa wrestling nila ni Jacob. Kung hindi ako nakalimot, si Jacob yun. So, ang boxing per se, hindi masama dahil sports yan. Pero kung ang gambling ang maghahari, hindi yun. Katulad na yun sa yung debosyon ng sinulog na worship dance. Hindi masama ang worship dance dahil sa Biblia may worship dance na sumasayaw tayo sa ating pagsamba sa Diyos na totoo. Iba naman din yung sayaw na ino-offer sa mga Diyos-Diyusan. Masama yun, idolatry yun. Pero yung sayaw nila ni David ba yun o sa Old Testament na may sayaw na ino-offer sa tunay na Diyos, tunay na Panginoon, hindi masama yun. Yun ang tinatawag nating worship dance. Sa topic na sinulog, ating pag-usapan niya na mabuti with Bible verses dahil nakalimutan ko mga Bible verses sa ating support sa sinulog, yung sinasabi nating worship dance. So, mabuti ang sinulog, pero yung commercialism, yung ginamit na naging commercialized na ang worship dance natin, yung sinulog, yun na ang masama. Yung kino-commercialize na natin. Pero yung worship dance per se, hindi masama. Yan din ang boxing. Hindi masama ang boxing per se na purely sports lang. Pero kung may gambling man doon, para sa akin, hindi na ako magdepensa sa gambling. Kung meron mang gambling, doon na nangyayari. Pero wag nating totally kalabanin ng boxing. Dahil kapag purely sports lang, no? Believe tayo kay Manny. Love natin si Manny. Mahal natin si Manny dahil binigyan niya ang ating bansa ng malaking karangalan. Binigyan niya ng pangalan ng ating bansang Pilipinas, sa galing niya sa boxing, sa sports na boxing. Maganda ang boxing. Ano ba ang maganda dyan sa boxing kung purely sports lang? Yung
matuto kang uma-accept ng lost o talo. Halimbawa kung matalo ka, yung ginawa ni Manny, yung nag-a-accept siya, heartily, humbly, sa talo niya, mabuti yun. Yun ang sinasabi nating maganda sa boxing, yung matuto kang magpakumbaba na uma-accept ka sa talo mo. Dahil kung sasali ka sa boxing tapos hindi ka mag-a-accept sa talo mo, hindi mabuti yun. Pride yun, di ba? Pero si Manny, nakita niya yung gawi niya, yung nature niya, yung ugali niya ngayon, mabuti na. Dahil naman, natuto na siyang magpakumbaba. Kaya pasalamatan naman natin yung mga pastor nagtuturo sa kanya na maganda ang tinuro nila tungkol sa ugali dahil mapakumbaba na si Manny. Pero noon pa man, nakita naman natin na Katoliko pa siya, may ugali na siya talagang magpakumbaba dahil marami siyang tinulungan. So, sa issue sa ugali, both ang hindi Katoliko na mga pastor nagtuturo kay Manny, okay yun, walang problema, magpasalamat natin. Pasalamat natin sa kanila na yung mga turo nila kay Manny tungkol sa Biblia, biglang nag-grow. Umuunlad ang pananampalataya ni Manny. Pero, yung ibang tinuro sa mga pastor kay Manny, na yung hindi na magsa-sign of the cross at hindi na sumbasamba sa misa, iwanan na ang Katoliko, yun lang ang hindi maganda siguro. Dahil kung totoong nagbasa sila ng Biblia, kung totoong lahat ng mga tinuro nila, yung tinuro ng mga pastor kay Manny, tinuro ng mga pastor hindi Katoliko, kung totoong faithful sila sa Biblia, sana meron silang basihan sa Biblia. Yung tinuro nila kay Manny na huwag na mag-sign of cross at saka huwag nang umaattend sa misa at iwanan na ang pagkakatoliko. Dahil sa pagbasa ko sa Biblia, wala naman akong nababasa sa Biblia na kung magbagong buhay tayo, talagang iwanan natin ang pagkakatoliko. Walang ganung turo sa Biblia. Dahil kung magbagong buhay tayo, doon sa isang iglesia, isang simbahan na yung tunay na tinatag ng Panginoon. Kung magsusuri tayo, walang ibang iglesia na ang authority niya galing sa iglesia talagang tinatag ng Panginoon, iglesia Katolika lang. Dahil iisa lang iglesia ang natatag ng ating Panginoon. Sana mapakinggan niyo ang programa ko sa radyo noon about the true church. Dahil doon sa programang yon na detalye ko yung paglalahad sa katotohanan ng Iglesia Katolika. Dahil kayong nakikinig ngayon, siguro maraming hindi Katolikong nakikinig ngayon, no? Hindi kayo Katoliko at hindi nyo alam ang mga proof ko, mga ebidensya ko na ang Katoliko ang tunay na iglesia. Talagang hindi kayo maniwala sa mga sinasabi ko ngayon. Pero yun lang. Ang Biblia hindi nagtuturo ng divisions, yung hati-hati, paiba-iba. Dahil isa lang ang pananampalataya. Sabi ni Apostol Pablo, one faith. Sabi pa ni Kristo, Ama, maging isa sana sila. Katulad ng ikaw at ako ay iisa. Andiyan yan sa Biblia, Juan 17:11 at 21 ba yun? At saka, sinabi ni St. John sa 1 John chapter 2 verse 18 to 19 na hindi niya gusto yung mga taong humihiwalay sa samahan nila. Dahil yung mga tao daw na humihiwalay sa samahan nila, original na samahan nila, yung hindi totoong mga kasapi. Dahil iniwan nila, para bang ang isang lalaki iniwanan ang asawa. Yan ba? Hindi mabuti yung magbagong buhay ka na iwanan mo ang original group. Dapat manatili ka lang sa isang group, isang iglesia na tunay. So, hindi kailangang iwanan ang Katoliko kung magbagong buhay. Pero, siguro, para sa kanila may mga turo ang simbahang Katoliko na mali, kaya iwanan.
Pero try to re-examine Catholic faith. Dahil ako, noon, kung alam pa ninyo, muntik kong iniwanan ang Katoliko. Noon, nang hindi ko pa alam ang mga kasagutan sa Katoliko. Dahil noon, katulad din ako kay Manny. Experience din ako sa katulad ni Manny na noon nag-question ako sa Catholic faith. Dahil ang alam ko lang yung mga teachings ng ibang religion. Yung mga atake, mga objections nila sa Catholic faith, nalaman ko noon at nang hindi ko pa alam ang mga sagot, talagang muntik kong iniwanan ang Katoliko noon. Pero ang kaibahan lang sa akin at sa kay Manny, hindi natuloy ang pag-iwan ko sa Katoliko dahil hindi pa ako nag-decide na umaalis, na iwanan ang Katoliko. Meron ng mga tao ang nakabigay sa akin ng liwanag. Merong mga tao na sa tingin ko ginawang instrumento ng Panginoon na mabigyan ako ng liwanag sa pananampalatayang Katoliko. So hindi natuloy na iniwan ko ang Katoliko noon. Hindi natuloy dahil hindi pa ako nakaiwan, hindi pa ako nakatalikod, hindi pa ako nakadecide na iwan ko ang Katoliko. Meron ng mga tao ang nakabigay liwanag sa akin, kinasangkapan ng Diyos. At yung mga paliwanag nila very biblical, very logical, with reason talaga. So, hindi natuloy ang pag-iwan ko sa Katoliko. Si Manny, katulad siya sa ibang mga Katoliko na nakaiwan talaga. They departed Catholic religion. Meron ako mga pinsan na humiwalay na sa Katoliko dahil hindi nila alam kung ano ang mga paliwanag Katoliko sa mga tanong, mga objections ng ibang religion. So si Manny hindi nag-iisa sa ginawa niya. At hindi naman natin dinajudge o sinasabi nating yung ginawa ni Manny intentional yon. Parang yung ginawa ni Manny honest mistake lang ang ginawa ni Manny. Dahil walang nakabigay liwanag sa kanya. So kaya niya nagawa yon. So kapag honest mistake, hindi mabigat yon. Talagang mapatawad tayo ng Panginoon dahil may dasal ang Panginoon noon na, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang mga ginagawa nila. So posibleng yung mga inosente, yung hindi nakaalam talaga sa buong katotohanan, inosente lang sila sa kanilang mga desisyon dahil para sa kanila, para ni Manny, tama siya, hindi yon guilty dahil sa yung tinatawag nating moral philosophy, ang guilty na tao, yung alam nila ang katotohanan. Alam nilang mali yan tapos ginawa nila. Pero sa kaso ni Manny, nakita natin sa tingin ko, honest mistake lang yon, hindi niya sinasadya dahil walang nakaturo siguro sa kanya sa mga paliwanag Katoliko. Kaya hindi niya alam ang eksplanasyong Katoliko. Kaya napaniwala siya sa mga pastor na hindi Katoliko. Huwag naman nating sabihin siguro nadaya siya. Kung nadaya man siya, sana patawarin ang dumadaya sa kanya. So, itanong natin sa mga pastor niya ngayon, anong bersikulo ba sa Biblia na nagsasabi na kung magbagong buhay tayo, iwanan natin ang Iglesia Katolika? At saka, iwanan natin yung sign of the cross. Wala namang turo sa Biblia na ganyan. Pero bakit tinuro nila kay Manny yun? Mga kaibigan, mga kapatid, kung i-analyze natin, kung magturo tayo ng Biblia, then ang resulta sa pagtuturo natin sa Biblia, divisions, I think something wrong. Dahil ang totoong pangaral ay yung di-develop ng unity. Na ang resulta sa turo natin, ma-united tayo sa one faith dahil yon ang sinabi ni St. Paul. Sana ma-one faith tayo. Isa lang. Dahil isa lang iglesia ang tinatag ng Panginoon, Matthew 16 verse 18. Hindi marami. At particular pa ang ating Panginoong Hesus sa unity, one faith. Sabi niya sa Juan 17:11 at 21,
Mga kaibigan at mga kapatid, meron tayong babasahing bersikulo sa Biblia. Ating ihayag dito ang nakasaad sa libro na sinulat ni Saint Paul sa Romans chapter 16 ba yon? Kung hindi ako nakalimot. Tingnan ko muna dito ang baga bersikulo. Roma 16 na yung mga tao na magtuturo na ang resulta ay divisions o hati-hati sa pananampalataya ay hindi yun tunay na mangangaral. Dapat yung nangaral, ang resulta sa pangaral niya ay yung unity. Pero kung hati-hati na, divisions na ang kahinatnan, ay hindi na yun something wrong na sa mga ganiyang klaseng pagtuturo. Okay. Ito, babasahin natin. Sa Romans 16, verse 18. Okay, ito ang mababasa natin. Roma, Kapitulo 16, versikulo 17 hanggang 18. Isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, na mag-ingat kayo sa mga gumagawa ng mga pagkakawatak-watak at iskandalo sa pangangaral sa inyo ng mga bagay na taliwas sa inyong natutuhan. Iwasan ninyo sila. Hindi si Kristo ang pinaglilingkuran nila, kundi ang sariling tiyan. At very masakit ang mga words dito, mga salita. Hindi si Kristo ang pinaglilingkuran nila, kundi ang sariling tiyan. At nadadaya ang mga walang malay sa kanilang magaganda at relihiyosong pananalita. Alam ng lahat na masunurin kayo at ikinagagalak ko ito, ngunit gusto kong maging matalino kayo para sa mabuti at may paninindigan sa harap ng masama. Itong sa versikulo 17 at 18, tandaan natin ito, Roma 16, 17 hanggang 18. Dahil sa 16, ang sinabi dito, magbatian kayo sa banal na halik. Kinukumusta kayo ng lahat ng Iglesia ni Kristo. By the way, ang Iglesia ni Kristo na tinutukoy dito, Iglesia ni Kristo na tunay na natatag ng Panginoon. Hindi yung Iglesia ni Kristo na tinatag ng isang Pilipino lang, no? Dahil marami kasing nag-aangkin sa pangang Iglesia ni Kristo. Kahit ng Iglesia Katolika, kung tutuusin, ang Iglesia Katolika ang tunay na Iglesia ni Kristo. Dahil sa 2nd century, may obispo o ikatlong obispo ba yun? Si Obispo Ignacio, ang unang nagbinyag sa iglesyang tinatag ng Panginoon ng Katoliko. Na ibig sabihin ng iglesia na natatag ng Panginoon, pinangalanan ni Obispo Ignacio na Katolika ito. Ano ba ibig sabihin ng Katolika? Universal, meaning para sa lahat ng mundo. Dahil yun naman ang gusto ng Panginoon sa Mark 11:17 na ang bahay o iglesia kailangang tatawagin itong para sa buong mundo o for all nations, no? Mark 11:17 kung hindi ako nakalimot, sabi ni Kristo na ang bahay katulad sa templo o simbahan ay gusto niyang tawaging para sa buong mundo o for all nations. Para sa lahat ng mundo. So, sa ibang salita, universal. Ang universal, katumbas noon sa combination sa Griego at Latin, Katolika. So, yung ginawa ni Obispo Ignacio na pinangalanan niya ng Katolika ang iglesia na natatag ng Panginoon, parang fulfillment yon, katuparan yon sa gusto sa Panginoon natin, na ang iglesia niya o ang bahay niya tatawaging universal o Katolika. So, mga kaibigan at mga kapatid, pag sinabing Katolika,
the same sa pagsinabi nating tunay na Iglesia ni Kristo. So, kung may magturo sa atin na mag-Iglesia ni Kristo kayo, tapos papalabasin kayo sa Katolika, hindi tunay na mga ngaral yon. Dahil ang tunay na mga ngaral ay ang Iglesia ni Kristo at ang Iglesia Katolika ay iisa lang. Halimbawa, si Simon Pedro. Si Simon ay pinangalanan ni Kristo ng Pedro. Ngayon, tanong, si Simon ba na pinangalanan ni Kristo ng Pedro? Dalawang tao na. Iba ba si Simon at si Pedro? Hindi. Bakit? Dahil yung pinangalanan ni Kristo ng Pedro ay si Simon yon. So si Simon pinangalanan ng Pedro, iisa lang si Simon at si Pedro. Isa pang halimbawa, si Saul na pinangalanan ding Pablo o Saint Paul. Ngayon, sa napangalanan na siya ng Paul, hindi na Saul, dalawang tao na ba yon? Iba ba yung Saul at iba rin yung Paul o Pablo? Hindi. Bakit hindi? Dahil si Saul, pinangalanan ng Paul, iisa lang si Saul at si Paul. Di ba? So, kung ang Iglesia ni Kristo sa Biblia, pinangalanan ni Obispo Ignacio ng Katolika for the reason of para ma-fulfill o matupad yung gusto sa Panginoon na para sa buong mundo, tatawaging para sa buong mundo itong samahan niya, universal, hindi katulad sa Jewish religion noon na para lang sa mga Jews, na para sa tingin natin, yun ang kaibahan sa New Covenant at Old Covenant, dahil yung Old Covenant tinatawag lang na Jewish religion, at saka sa New Covenant gusto sa Panginoon na hindi lang para sa mga Hudeo ito, kundi para sa lahat o para sa buong mundo. Kaya gusto ng Panginoon na tatawagin itong for all nations. Yang sa Mark 11:17 na gusto ng Panginoon na ang bahay niya o ang iglesia niya tatawaging for all nations. Ano yung for all nations? Universal o Catholic, para sa buong mundo. So yung ginawa ni Obispo Ignacio na pinangalanan niya na Katolika, ang iglesyang natatag ng Panginoon, fulfillment yon sa kagustuhan ng Panginoon na matawag na Iglesia Katolika, ang Iglesia ni Kristong tunay. So, ang Iglesia ni Kristo, tinawag na Katolika, so therefore, conclusion, ang tunay na Iglesia ni Kristo ay Katolika. Hindi yung natatag ni Igsoon Felix Manalo noon. Dahil, pag magtuturo ang mga ministro nila, mag-Iglesia ni Kristo kayo. Tapos palabasin tayo sa Iglesia Katolika. Dahil sila daw ang Iglesia ni Kristong tunay. Hindi yon totoo. Dahil kung babasahin natin ang Biblia at history, iisa lang ang Iglesia ni Kristo at Iglesia Katolika. Hindi dalawa. So, ang tama na pangaral, ang Iglesia ni Kristo dito sa Biblia, ay tinatawag ngayong Katoliko. Dahil para sa buong mundo. Katulad sa pagsasabi na si Simon tinawag na Pedro, iisa lang si Simon at Pedro. Si Saul tinawag na Pablo, iisa lang si Saul at Pablo. Ako, ibang halimbawa naman. Ako, pangalan ko talaga, tunay kong pangalan is Shelbert. Tapos, pinangalanan din akong Bobby. Ngayon, si Shelbert ba na pinangalanang Bobby as my nickname? Dalawa? Hindi, isa lang. Tapos may radio call na ngayon ako na Veritas. So, tatlo na ang katawagan ko. Shelbert, Bobby at Veritas. Tatlong tao ba si Shelbert, Bobby at Veritas? Hindi, iisa lang. So, iisipin nyo, sino ang nagtuturo ng wasto? Yung mga Iglesia ni Kristo na kung maghahayag sila ng mga salita ng Diyos, ang resulta, iwanan natin ang Katoliko? Hindi na tayo mga Katoliko, hindi na tayo dapat magpadala sa turo nila na aalis kayo sa Katoliko at mag-Iglesia ni Kristo kayo. Hindi na kailangan dahil itong Katoliko na religion, ito na ang tunay na Iglesia ni Kristo. Dahil ang Iglesia ni Kristo sa Biblia, pinangalanan ni Obispo Ignacio na Katolika, therefore, ang Iglesia ni Kristo at ang Iglesia Katolika, iisa lang. Hindi magkaiba. Di ba? And then, anong sinabi ni Saint Paul sa Romans dito sa
Roma 16, 17 hanggang 18, uulitin ko. Isinasamo ko sa inyo, mga kapatid. Pasensya na sa pagbasa ko, hindi ako fluent mag-Tagalog. Kung nagkamali ako sa pagbasa. No? Isinasamo ko sa inyo, mga kapatid. Roma 16, 17 hanggang 18. Isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, na mag-ingat kayo sa mga gumagawa ng mga pagkakawatak-watak. Tandaan niyong mabuti ito. At iskandalo sa pangangaral sa inyo ng mga bagay na taliwas sa inyong natutuhan. Di ba? Ang original na pananampalataya noon pa, Katoliko na. Tapos merong magtuturo na iba ang tinuturo nila. Ano ang sinabi dito? No? Roma 16:17. Iwasan ninyo sila. Pero hindi nagawa ni Manning iwasan sila dahil siguro honest mistake sa isip ni Manny, tama sila. Tama sila. Pero kung alam pa ni Manny na mali ang mga tinuturo nila, interpretasyon nila, I'm very sure hindi sasapi. Hindi iwanan ni Manny ang Katoliko. Nagkataon lang na walang nakabigay liwanag kay Manny kaya iniwanan niya ang Katoliko. Parang na-deceive lang siya o nadaya lang siya sa mga maling aral. Pero hindi ibig sabihin na lahat na mga tinuturo na mga pastor na yon mga katuroang pangdadaya. Hindi naman lahat dahil yung sinabi nila na personal savior si Jesus, totoo yun na si Jesus ang kailangan natin, na kailangan mahalin natin si Jesus, kailangan magbasa tayo ng Biblia, totoo yun. Pero kung sasalihan na nila, kung i-mix na nila ang mga turo na wala na sa Biblia, kagaya nung sinabi nila na iwanan ang krus, iwanan na ang pagsamba sa misa, iwanan na ang Katoliko, wag nang mag-sign of cross, wala yun sa Biblia. Yun ang mga turo na delikado dahil ma-divided tayo niyan. Divisions. So kung maghayag sila ng mga katuruan na ang resulta divisions, watak-watak, sabi dito, hindi tunay na mga ngaral yun. At alam naman natin na si Kristo ay nag-warn na sa atin. Sabi niya na beware false prophets. Meron talagang bulaan na mga mangangaral na magsidatingan. Katulad sa RH bill. Noon pa man yung paggamit ng contraception talagang hindi na talaga tama yun. Pero merong mga relihiyon ngayon na nila rationalize nila yung contraception. Kaya nalilito na ang mga tao. Sino bang relihiyon ngayon ang nagtuturo ng totoong-totoo talaga tungkol sa contraception? Na yung original na turo ng simbahang Katolika na evil talaga yung contraception, yung ibang mga religion naman, nira-rationalize nila yon. Sabi nila, ang turo daw sa Iglesia ni Cristo, okay naman daw ang contraception. Protestante, okay naman daw. Pero, ang Biblia, nagsasabi na, beware false prophets. Mag-ingat kayo sa mga bulaang tagapangaral na magsidatingan. Sino sila? Sino itong mga bulaang tagapangaral? Katoliko ba o sila? Dahil kapag kung ang gobyerno mo sabi sa gobyerno, okay lang dahil kung ano ang pananampalatayang Katoliko, ano din sa kanila. Lahat puro tama, pareho tama. No, there is only one faith. At nagsabi pa ang Biblia na mayroong mga bulaang tagapangaral ang magsidatingan. So kailangan suriin natin, dapat ang gobyerno magsuri kung aling relihiyon ngayon, aling simbahan ngayon ang tunay na nagsasabi ng totoo. Yung mga pare ba na nagsasabi na ang contraception ay bawal sa pananampalatayang Kristiyano? O yung mga hindi Katoliko na nagsasabing okay lang ang contraception? Very clear sa Genesis 38:8-10 na yung contraception like withdrawal. Bawal yon sa Panginoon. At hindi man yan nabago kahit dito sa New Covenant. At kahit na yung mga original Protestants like Martin Luther, John Calvin, at ano pa yun? Lahat sila puro
lahat nagtuturo na mali talaga ang contraception. Pero bakit iniba ng mga Protestante ngayon? Nasa nalaman ko, yung mga Anglican Protestants ang unang nagra-rationalize sa contraception. Binago nila. Meron pang mababasa natin sa Biblia na dadating ang panahon na yung tama gagawing mali at yung mali gagawing tama. Very clear na natupad yun sa panahon ngayon dahil merong mga tagapangaral ngayon na binago nila ang turo na yung paggamit ng contraception, Old Covenant, New Covenant, even the early Christians, parehong nagtuturo na bawal talaga ang contraception. Pero bakit binago nila? So, sila ang katuparan sa hula ng Isaias, Kapitulo 5, versikulo 20, na dadating ang panahon na merong mga tao na ibahin nila ang katotohanan. Na yung mali, ginawa nilang tama at yung tama naman ginawang mali. Dahil ang Katoliko na nagtuturo na masama ang contraception, ni-reverse nila. Mali daw yun. At yung paggamit ng contraception, tama daw yun. Na kung babasahin natin ng Biblia, wala naman tayong mababasa sa Biblia na ang mga apostol at ang ating Panginoong Jesucristo nagtuturo ng ganyan. Wala. Kung mag-control tayo sa pagpipilang ng ating mga anak, payagan tayo sa simbahan, pero yung natural family planning lang, yung abstinence, yun ang biblical abstinence, puasa. Pero yung gumagamit tayo ng kung ano-ano para hindi mga anak, bawal yun. Walang turo sa Biblia. Sabi ng Biblia, mag-usap kayong mag-asawa. Kung hindi na kaya, hindi sinabi dito, contraception. Hindi. Kung tingnan natin sa history, early Christians, ang paraan nila, abstinence, puasa. Hindi yung contraception dahil mali yun. Pero bakit ginawang tama sa mga tagapangaral ng Protestante ngayon, kagaya ng mga Iglesia ni Cristo? Very clear, sila ang katuparan sa sinabi dito sa Biblia, mga bulaang tagapangaral. Hindi ang simbahang Katoliko. Dapat maniwala sila simbahang Katoliko dahil ito ang tunay na iglesia. At kung babasahin natin ang Mateo 18:17, yung hindi makinig sa tunay na iglesia, tatawaging makasalanan o publikano. So, bakit hindi tayo makinig sa iglesia? At sabi pa sa Biblia, dapat masunod ang Diyos kaysa tao. So, kung ang tanong, nasa Katoliko ba ang Diyos? Very sure ako dahil ang Katoliko tunay na iglesia. Proven by the Bible and history. Isa pang halimbawa, ang tunay na tagapangaral may kapangyarihan sa pagpatawad ng kasalanan. Sa John chapter 20 verse 19 to 23. So anong religion ngayon na may confession? Only the Catholic Church. Other religions, walang confession dahil takot sila. Dahil ang Diyos lang daw makapatawad. Totoo naman, ang Diyos lang ang makapatawad ng kasalanan. Pero sa Biblia, ang Diyos magpatawad sa pamamagitan ng mga ministro o mga pare. No? John chapter 20 verse 19 to 23. Ang Diyos magpatawad sa pamamagitan ng mga sinugo o mga ministers. Basahin nyo John 20:19 to 23. At saka yung tunay na iglesia may mga sacred images. Nandyan sa Biblia. Iba din yung mga idols. Problema lang ngayon, inaakusa ang Iglesia Katolika na mayroon daw mga Diyos-Diyusan o mga idols. Pero hindi nila alam na dalawang klase ang mga larawan o ribulto sa Biblia. May Diyos-Diyusan, yun ang bawal. Pero yung mga sacred images kagaya ng mga larawan ng mga keruben o angels, nandun sa Biblia yun. Na hindi masama gagawa tayo ng mga pangalan sa mga hindi masama nung gagawa tayo ng mga ribulto at larawan sa mga taong mabubuti. Hindi naman ginagawa nating Diyos yun. Hindi Diyos-Diyusan ng mga sacred images. So kung nakikinig kayo sa program ko sa radio about sacred images of idols, you will know ano ang mga explanation at sagot natin. Dahil sa palagay ko hindi alam ni Manny. Siguro nasa isip ni Manny ngayon ang
katulad sa inisip ng mga hindi Katoliko na yung mga sacred images natin sa Katoliko ay idols daw yun. Hindi. Ako, nadaya ako noon nung muntik kong iniwanan ng Katoliko, pero ngayon na alam ko na mga sagot Katoliko, talagang strong Catholic na ako. Sana merong mga Katolikong may alam sa Biblia ang makausap ni Manny para even hahantong sa debate. Yung friendly debate lang, wag lang yung debate na parang pataasan ng pride, no, wag. Yung may humility. Yung nag-uusap, yung nagdidebate na may love, na hindi nag-aaway, hindi nagsisigawan. Ganyang klaseng debate ang kinakailangan dito. O di kaya si Manny mag-request siya sa simbahang Katoliko ng Catholic Faith Apologist na may alam sa Biblia. Tapos paharapin niya sa pastor nila. Tapos makinig siya sa diskusyon ng pastor ng born again at saka sa Catholic expert sa Biblia. Then makinig siya. Tapos mag-judge siya, mag-decide siya kung ano sa palagay niya ang nasa katotohanan. Yung pastor ba niya o yung Catholic expert sa Bible? Oo. Dahil ang nangyari kasi, ang hindi lang nagawa ni Manny, yung i-consult niya yung mga doubts niya, yung mga tanong niya. Siyempre kasi kung makinig lang siya sa isang side, yung mga pastor hindi Katoliko, ngayon, kawawa ang Catholic side kung walang Katoliko ang answer o magsasagot o magpaliwanag. Dahil siyempre, hindi Katoliko ang nangaral sa kanya. So ang mga interpretasyon nila ang malalaman rin ni Manny. So hindi niya alam kung ano ang paliwanag ng Katoliko, anong sagot Katoliko. So kung sa boxing pa, ang sumusuntok ang isa lang, ang kabila hindi sumusuntok. Diba? Alam ni Manny yun, dapat patas, fair. Kung susuntok siya, susuntok din ang kalaban. Huwag lagyan mo ng yung posas o talian mo ang kamay sa kalaban mo. Hindi, huwag nun. So, dapat nasa isip ni Manny yun na kung sumusuntok ang pastor dahil inaatake ang mga turong Katoliko, mag-request din siya ng isang Katoliko na may alam sa Biblia para patas, fair, na kung sinusuntok ang pananampalatayang Katoliko sa pastor nila, mayroon ding didepensa. At sumusuntok din na Katoliko kung meron mga maling aral din ang tinuro nila. Katulad sa ginawa ko ngayon, sinusuntok ko ang aral nila. Iwan ko kung they can defend. Kung sasabihin kung magtanong ako sa kanila, saan ba sa Biblia mababasa na kung magbagong buhay, iwanan ang Katoliko? At iwanan ang pag-sign of cross? Wala. At saka, kung babasahin natin ang 1 Juan chapter 2 verse 18 and 19, masama talaga ang iwanan ang original na grupo. Kung tutuusin, anong religion ngayon ang iniwanan? Alin ang nauna, Katoliko o yung mga Protestante ngayon? Una ang Katoliko. Iniwanan ang Katoliko ng marami. So ang Katoliko ang iniwanan. At may sinabi si Juan dito, yung sa mga taong umiiwan. Pinangalanan pa niyang Antichrist. Meron nakausap ako na born again. Hindi daw sila Antichrist, pero sinabi ko sa kanila nga, dalawang klaseng Antichrist. Ang unang Antichrist ay yung direct Antichrist, yung talagang nag-a-against directly sa Christianity, yung hindi naniwala sa Christianity, na inaatake ang Christianity. Antichrist. Pero may Antichrist na hindi mo alam na kinakalaban mo pala ang Panginoon. Yung nangyari kay Pablo. Nang hindi pa siya Pablo, nang hindi pa siya naging Kristiyano, yung dinidepensa pa niya yung old religion na Jewish. Pinipersecute niya.
Pinipersecute niya yung Church of Christ, yung iglesyang tinatag ng Panginoon. Nag-persecute si Saul na naging Pablo. Di ba? Sabi ng Panginoon sa kanya, nang hindi pa siya nako-convert sa Christianity, Pablo, why are you persecuting me? Di ba? Sabi ang Panginoon sa kanya, nang hindi pa siya na-converted, sabi ng Panginoon, why are you persecuting me? Tapos, nasasiyak si Paul, anong persecute? Nalaman niya na, yun palang inaatake natin yung tunay na iglesia. Persecution, yun. Yun ang tinatawag nating indirect persecution. Dahil hindi mo alam na yung pinipersecute mo, inaatake mo, totoong iglesia yun. Yun ang isang uri na antichrist na sa tingin mo, mabuti ang ginawa mo na tama ka, nangangaral ka ng wasto, pero inaatake mo yung grupo na tunay na iglesyang natatag ng Panginoon. Yun ang nagawa ng mga pastor protestante, hindi katoliko. Inaatake nila ang katoliko sa pamamagitan ng paghahayag ng mga misinformation, so mga maling aral. Accusing the teachings of Catholics na idolatry daw, masama daw mga turo sa Katoliko. Atake yun, persecution yun. Inaatake nila ang tunay na iglesia, so persecution yun. Yun tinatawag nating indirect persecution. Antikristo din yun. Pero kung ikumpara natin yung Antichrist na direct at saka indirect, ang guilty, yung yung direct dahil face to face na against sila sa Christianity. Pero yung indirect persecution, yung mga taong kagaya ni Manny or yung mga pastors ng born again na inisip nila tama sila pero inaatake nila ang tunay na iglesia, hindi nila alam na ang Iglesia Katolika ang tunay na iglesia. So ang persecution na nagawa nila, pang-aatake na nagawa nila, mapatawad sila dahil hindi sila guilty. Dahil nasa isip nila na tama sila. Pero kung alam nila na ang Iglesia Katolika tunay na iglesia tapos inaatake nila, yun ang direct persecution. O tinatawag nating direct yun na antikristo. Pero kung hindi mo alam na ang kinakalaban mo tunay na iglesia, antichrist ka in the sense that you are attacking the true church. Pero hindi mo sinasadya dahil hindi mo alam na yung inaatake mo tunay na iglesia yon. Yon ang nangyayari kay Pablo noon. Inaatake niya ang iglesia, hindi niya alam na yung iglesyang inaatake niya tunay na iglesia yon. Dahil para sa kanya noon, ang tunay na grupo ay yung unang dinidepensa niya, yung Jewish religion. Pagdating ni Kristo, dapat yung na kay Kristo ang susundin niya. Pero hindi niya alam yon at first. Kaya nag-persecute siya. Sabi ng Panginoon, bakit mo ako pinipersecute? O why are you persecuting mo? Why are you persecuting me, Paul? Saul. At first, na-shock si Paul. Oh, Saul. No. Then, naunawaan niya na yun palang pag-persecute niya sa iglesia na tunay, yun pala ang persecution na nagawa niya. Indirect persecution yun. Hindi niya alam na tunay kasi ang grupo ng mga Kristiyano noon. Kaya pinipersecute niya. Yun din ang nangyari ngayon. Sa maniwala sila at sa hindi, yung mga born again, Protestants na nag-aatake sa Catholic teachings na para sa atin, tunay na iglesia, they are persecuting. So they are antichrist because they are attacking the true church. Pero indirect lang, in the sense, hindi nila alam na mali ang ginawa nila. So, yung mga antichrist na indirect, meaning honest mistake na gawa nila, hindi sila guilty. Pero antichrist in the sense na inaatake nila ang tunay na iglesia. Pero ang kawawa ay yung alam nila ang totoo o alam nila na ang tunay na iglesia, Iglesia Katolika, pero humihiwalay sila at inatake pa nila, direct antichrist yun. Yun ang hindi maliligtas. Pero kung honest mistake lang, kagaya kay Pacquiao at yung mga pastor niya na kung hindi lang nila alam ang katotohanan ng Katoliko, kung iniisip lang nila na tama sila,
blind sila, para sa kanila tama sila. So mapatawad sila dahil indirect persecution ang ginawa nila sa tunay na iglesia. Dahil may prayer ang Panginoon, patawarin sila Ama dahil hindi nila alam ang mga ginagawa nila. So yung mga inosente mapatawad, pero yung alam nilang totoo pero binabatikos nila, inaatake nila, yun ang mga antichrist na direct at hatulan sila ng Panginoon ng hindi mabuti. Judgment, harsh judgment ang maratna nila. Justice, judgment, but alam ninyo ano ang maratnan, ano ang resulta sa mga taong naggumagawa ng mga direct persecution. Okay. Babasahin natin ang 1 Juan 2:18 hanggang 19. Sabi ni Juan, mga munting anak, mga kaibigan, mga kapatid, itong unang mga salita na sinalita dito ni Juan, ito, proof ito, katibayan ito na yung mga ministers ni Christ, yung mga taong tagapangaral like John, ama pala sila. Dahil yung mga tao dito na hindi anak niya sa flesh, sinasabihin niya yung mga faithful, sinasabihan niya mga munting anak. Tinawag niyang mga anak yung mga mananampalataya. So ibig sabihin, ang minister of God o minister of Christ pala like John, father. Di ba? Iba rin yung sinabi ng Panginoon, huwag kayong tatawag ng ama dito. Iba yun, separate topic yun. Dahil ang ibig sabihin yun ng Panginoon, yung mga pride, yung mga taong nagpataas sa sarili nila, yung ang title ng ama o yung pagka-ama ng Diyos, parang nag-claim sila na sila na yun, ay yun na hindi dapat. Yung pagka-ama ng Diyos, ginagawa nilang sila na yun, wag, hindi mabuti yon, hindi tama yon. Ang pagkaama sa Diyos, aangkinin nila. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon na wag kayong tatawag ng ama dito sa lupa. Ang pagkaama sa Diyos, hindi natin pwedeng angkinin. Pero yung ama na servant o ama sa familia, hindi yon masama. Yung magpakumbaba, yung servant, pwedeng tawaging ama dahil yung title lang God na ama, i-share niya sa mga taong mabubuti, yung may posisyon na alagad. Like John, alagad ng Panginoon. Bakit sinabi niyang mga anak? Therefore, ama siya nito. So yung mga ministers talagang ama natin dahil sila ang nagli-lead natin sa simbahan, di ba? Sabi niya dito sa unang Juan 2:18 at 19, mga munting anak, huling oras na at gaya ng inyong narinig na dumarating ang Antikristo. Alam niyo sa hindi ko pa ituloy ito, tandaan lang ninyo dalawang klaseng Antikristo. Direkta na Antikristo at saka hindi direkta na Antikristo. Yung guilty, yung direkta na Antikristo. Yung hindi guilty na Antikristo, yung inaatake nila ang simbahan pero hindi nila alam na tunay na iglesia ang inaatake nila. So mapatawad sila. Ano ang continuation dito? Tuloy natin. Mga munting anak, huling oras na at gaya ng inyong narinig na dumarating ang Antikristo. Marami na ngang Antikristo ngayon kaya't alam natin na huling oras na. Lumalabas sila mula sa atin, pero hindi sila kabilang sa atin. Dahil kung kabilang sila sa atin, na malagi sana silang kasama natin. Ngunit iyo'y upang malantad na hindi lahat ay kabilang sa atin. Ito mga kaibigan at mga kapatid, importanteng bersikulo sa Biblia. Patunay ito na hindi pala dapat iwanan natin ang tunay na iglesia. Okay. Importante pala ang samahan na tunay. Dahil gusto ng Panginoon na united tayo sa totoong samahan. Tapos iwanan natin. Hindi faithfulness yun.
So kung yung mga Katoliko na iniwan nila ang Katoliko, sana hindi nila alam ang katotohanan ng Katoliko. Meaning na-deceive lang sila. Dahil mapatawad sila, hindi nila alam na masama pa lang nagawa nila, mapatawad sila. Honest mistake, kagaya sa nagawa ni Manny Pacquiao at yung mga ibang Katoliko o mga pastor na hindi Katoliko. Kung honest mistake na nagawa nila yon, mapatawad sila dahil pagpatawad ang Panginoon, dahil sabi niya, Ama, patawarin mo sila na hindi nila alam ang mga ginagawa nila. Sublind sila, innocente sila. Pero kung alam nilang katotohanan tapos iniwanan nila, alam nila na ang Katoliko ang tunay na Iglesia ni Kristo, dapat hindi nila iwanan. Kung iwanan nila, ang Panginoon na ang kalaban nila. Direct antichrist sila. So, dami ngayon sa tingin ko, hindi direct antichrist but indirect lang. Hindi nila alam na inaatake pala, ang inaatake nila tunay na iglesia pala. Yung katulad sa nangyari kay St. Paul noon, na inaatake niya ang iglesia, hindi niya alam yung iglesia pala ang tunay na grupo o samahan ng Diyos. Nakuha ninyo? Uulitin ko. 1 John chapter 2, 18-19 sa Bibliang Tagalog. Mga munting anak, proof ito na ama pala ang minister, no? Mga munting anak, dahil yung mga faithful dito, tinawag ni John na mga anak, therefore father siya. So tama ang Iglesia Katolika na ang minister ay pwede ring tawaging ama. Pero hindi ama na inaangkin yung pagkaama sa Diyos, bawal yun. Sabi ni Kristo, ang pagkaama sa ama, hindi pwedeng itawag natin sa tao. Pero yung ama na ama sa pamilya o yung ama sa simbahan dahil nangangaral ng salita ng Diyos, hindi masama yun like this one. Intayin ninyo kung mag-topic tayo about ama. Detalye natin. Sino-sino pa sa Biblia ang tinatawag na ama. At hintayin ninyo ang explanation bakit may nagawang pananalita ang Panginoon na huwag kayong tatawag ng ama. Anong ibig sabihin yon? Ibig ba sabihin yon yung mga ministers natin hindi dapat tawaging ama? No. Impartial sasabihin ko, mali yon. Dahil dito pa, sa binasa to, si Juan, ama siya. Tinatawag niyang mga anak yung mga faithful. Di ba? Sabi niya dito, ulitin natin. 1 Juan 2 o 1 Juan chapter 2 verse 18-19. Mga munting anak, huling oras na at gaya ng inyong narinig na dumarating ang Antikristo. Marami na ngang Antikristo ngayon, kaya't alam natin na huling oras na. Lumalabas sila. Just remember this, mga kaibigan, mga kapatid. Lumalabas sila mula sa atin. Pero hindi sila kabilang sa atin. Dahil kung kabilang sila sa atin, na malagi sana silang kasama natin. Ngunit iyo'y upang malantad na hindi lahat ay kabilang sa atin. So yung humihiwalay sa orihinal na samahan, hindi pala tunay na kasama yun. Dahil kung tunay pa silang kasama, ay manatili sana sila. Importante ang unity kasi, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi gusto ng Panginoon na watak-watak tayo sa samahan, sa pananampalataya. Sabi ni San Pablo, one faith. Isang pananampalataya, hindi marami, mga kaibigan at mga kapatid. So yung kaso naman sa R.H. Bill, hindi nakinig yung mga Katoliko sa turo ng simbahan, hindi isasali daw ang religion sa pag-legislate, ang Diyos na lang ang bahala sa kanila. Hindi ko maisip na sa preamble ng Pilipinas, ginagamit ang pangalan ng Diyos na humihiling ng gabay sa Kanya. Pero hindi sinasali ang Diyos sa pag-legislate. Dahil daw sa separation between church and state. Anong masama? Nasa pamamahala, separate ang church and state, pero susundin ang gabay ng Ama. Ano ba ang gabay ng Ama dito? Sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Ang gabay ng Ama, kung sinusunod natin ang preamble, makikinig tayo sa simbahan. Di ba? Kung totoong yung gabay ng Diyos, sinusunod natin, makikinig tayo sa simbahan na tunay. Dahil anong sabi ni Christ ng Panginoon sa Luke 10:16?
He who hears you, hears me. Ang nakinig daw sa kanyang iglesia, katulad ang katumbas doon, nakinig tayo kay Kristo. At saka kung hindi tayo makinig sa kanyang simbahan, tinatawag niyang makasalanan yun. Saan mabasa? Mateo 18:17. Yung mga taong hindi makinig sa tunay na iglesia, iisiping makasalanan yun. Gusto mo bang isipin makasalanan kayo? Bakit yung isang congressman doon na huwag isali ang religion? Gusto ba nating turuan ng mga taong Pilipino na hindi makikinig sa mga magulang natin sa pananampalataya? Dalawang klaseng magulang. Magulang sa pamilya, dapat ang mga anak mag-obedient sila sa mga magulang nila. Sa pananampalataya, sino ang mga magulang natin? Mga kaparian. Ang simbahan. Sabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, ang iglesia daw, haligit suhay ng katotohanan. The pillar and ground of truth. Ang mga katotohanan tungkol sa morality nasa simbahan. Bakit hindi tayo makinig sa simbahan? Anong masama kung mag-legislate tayo ng mga batas sa ating Pilipinas na isali natin yung patnubay sa morality? Kahit na iba ang pamamahala sa gobyerno at sa simbahan, hindi pa rin mabuti na sasalungatin natin ang simbahan. Direct assault yun sa simbahan. Tapos anong sabi pa ng Panginoon? Dapat kayong makinig sa iglesia niya. Dapat nandyan ang mga katotohanan tungkol sa mga morality. So, to be faithful to God is to be faithful to the church. So kung Katoliko tayo rin tapos hindi natin pinaniwalaan ang iglesia, ang sinusunod natin ang ating sarili. Ginagawa natin ang ating sarili na Pope. At remember, isa lang ang Pope. Diba? Isa lang ang Pope, isa lang ang obispo natin kung saan tayo, diba? So, dapat makinig tayo sa authority natin. Katulad sa pagsasabing batas ng Pilipinas, sino ang final arbiter, final authority? Supreme Court, di ba? Sa Biblia naman, ang final authority, pananampalataya natin, yung simbahan natin na tunay. So, talking about morality, dapat makinig tayo sa simbahan kasi siya ang Supreme Court natin. Di ba? Pero ang ating sarili ang gusto nating susundin, saan na ngayon yung Lord's Prayer na your will be done? Oh, ang ating mga sarili na sinusunod natin, hindi na your will be done. Ang will, ang kagustuhan ng Diyos. Ano bang kagustuhan ng Diyos? Makinig tayo sa anak niya. At ano namang sinabi sa anak niya? Makinig daw tayo sa simbahan niya. Oh, yan ang sabi ng Biblia. Lucas 10:16, He who hears you, hears me. Ang nakikinig daw sa simbahan niya, nakikinig sa kanya. Makasalanan pa yung mga taong hindi makinig sa simbahan. Mateo 18:17. So mga kaibigan, mga kapatid, tandaan ninyo na ang sinabi sa Biblia na dapat masunod ang Diyos, ang katumbas sa pagsunod natin sa Diyos, pagsunod natin sa tunay na iglesia. So yung mga Katoliko na nagboboto ng RHBL, mag-isip kayo kung tama ba kayo. Hindi kayo nakinig sa authority ng simbahan. Ang katumbas na hindi kayo nakinig sa authority ng simbahan, ginagawa ninyo ang mga sarili ninyo na mga pope. Dahil ang gusto ninyo, ang gusto ninyo sa sarili, gusto ninyo masunod. Hindi ang simbahan. Mga kaibigan, mga kapatid, yung sa kaso ni Manny, matuto sana tayo. Dahil sa tingin ko, spiritually, huwag nating hindi isama. Huwag nating hindi isama ang religion dito dahil lahat tayo nagdadasal. Lahat, anong gagawin natin, gusto tayo na isama ang faith. Diba? Oh, like Manny, nagdasal, si Marquez nagdasal din. Tapos, kung ano ang resulta, hindi natin i-attribute sa Panginoon. Diba? So, anong use? Anong dahilan kung magdasal tayo tapos wala namang kinalaman pala ang dasal natin o paniniwala o religion? So, no. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, dapat maniwala kayo dito.
pero hindi ko kayo piliting maniwala. Makinig lang kayo. May mensahe yung pagkatalo ni Manny. Natalo si Manny nang iwanan niya ang Katoliko. Di ba? Ang mensahe yun para sa atin, parang dinadala ni Manny ang tayong lahat mga Pilipino dito. Na si Manny, bali parang representative si Manny lahat natin mga Pilipino dahil yung laban niya dito sa Las Vegas, doon sa Las Vegas, parang lahat tayong mga Pilipino nandun kay Manny dahil siya ang representative natin sa boxing na yon, sa sports na yon. So kung natalo si Manny nang iniwan niya ang Katoliko, ibig sabihin doon, talo din tayo mga Pilipino kung iwanan natin ang Katoliko. Ano ang katumbas sa pag-iwan natin sa Katoliko kung hindi natin sinusunod yung aral Katoliko, di ba? Sabi ng aral Katoliko, wag ang kontrasepsyon, kondom, ligation, ano pa yan. Hindi tayo naniwala. So, tayo mga Katoliko, kahit na hindi natin iniwanan ang pangalang Katoliko dahil hindi tayo lumabas at nagpunta sa ibang religion, hindi katulad kay Manny, nag-aangkin tayo na mga Katoliko tayo pero hindi natin sinusunod ang ating mga turo. Ibig sabihin, iniwanan natin ang mga katuroang Katoliko. So kung iwanan natin ang katuroang Katoliko, talo din tayo. Pareho na tayo sa ibang bansa na marami ng mga talo ng mga bansa nila dahil may mga batas silang mga immoral. So kung ma-approve na yung RH bill, second reading na sa ngayon na nanalo ang Pro-RH. So parang sinasabi ko na natalo na tayo dahil ang morality hindi na natin parang wala na sa atin ng morality. Kahit na immoral, i-legislate natin. Hindi tayo mahiya sa Panginoon yun. Kung tutuusin, ang Vatican na lang ang isang hindi nagluhod sa immoral na mga balaod. Tingnan nyo ang Vatican. Walang mga batas na nag-against sa Panginoon. Kung ang Spain, ang Italy, sakop yun o part yun sa Rome, pero iba ang state ng Italy at Spain. Sabi ng yung Pro-RS na nakausap ko, bakit daw tayo mga Katoliko hindi sumusunod sa contraception o yung RH bill na yun? Yung Spain daw at Italy, sumusunod, may divorce na sila. Contraception pa sila. So tayo daw, mga Katoliko dito sa Pilipinas, hindi tayo susunod. Mga kaibigan, mga kapatid, huwag nating isipin na yung yung Spain at yung Italy, ang namahala doon ay yung state ng Vatican. Iba yun. Yung sa Vatican, iba. Ang Pope ang head of state at saka head of the church, di ba? Sa Vatican natin itanong kung meron bang divorce at contraception doon na batas. Wala. Iba kasi ang nagahari o iba kasi ang state ng Spain at yung Italy. Hindi sumusunod sa simbahan ng Katoliko ang state. Dahil sa rason, dahil sa reason na separate ang church and state. Di ba? So, katulad ng mga Katoliko dito sa Pilipinas na hindi sinusunod ang simbahan, yun ang nangyari kasi doon sa Spain at Italy. Pero kung ang tanong, Vatican, I'm very sure, walang divorce law, walang same-sex marriage, walang contraception doon sa Vatican. Dahil ang Vatican, faithful sa teachings. Kung meron mang mga tao doon sa Vatican na makasalanan, personally, iba na yon. Ang ibig kong sabihin, kung mga turo ang pag-usapan, ang Vatican very clear, pure, dahil walang mga batas doon sa State of Vatican, dito doon, na tinataliwas o ina-against ang batas ng Diyos. Wala. Very, very pro-life ang batas doon sa Vatican. Pero kung mayroong mga pare, cardinal, even pope na personally masama sila, sa kanila na yon. Pero yung mga turo sa simbahan about morality, about faith, talagang maganda. Walang turo na ina-against ang batas ng Diyos. So mga kaibigan, mga kapatid, ito na lang muna.
tandaan lang natin, kung sa third reading sa botohan ng RH Bill, manalo talaga ang RH Bill, ibig sabihin, talo tayo. Talo. Dahil si Manny, talo nang iwanan niya ang Katoliko. Talo din tayo kung tayo mga Pilipino ang suportahan natin yung immoral bill na yan na sinama ang contraception. Kung wala na sanang contraception yung RH Bill na yon, walang problema. Pero may salot sa bill na yon. Magandang ang pangalan, responsible parenthood. Maganda. Pero ano ba ang tunay na responsible parenthood? Yung tinuro ba sa simbahan o yung tinuro ng mga pro-RH Bill? At sa Biblia, hindi pro-RH Bill ang pillar and ground of truth. Sa Biblia, ang pillar and ground of truth ay ang iglesia o simbahan. Unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15. Basahin ninyo sa Unang Timoteo 3:15. Ang pillar and ground of truth is the church, not the pro-RH Bill. So, we must hear the church, for he is, or she, we use she when referring to the church, no? Okay. She is the pillar and ground of truth. 1 Timothy 3:15. Hindi sinabi pro-RH. So, sa Biblia, very clear, dapat maniwala tayo sa simbahan, hindi sa mga pro-RH. Makinig lang tayo sa mga pro-RH kung sinusunod nila ang turo ng simbahan. So, mga kaibigan, mga kapatid, dito na lang muna tayo. Dahil I'm very sure, kung sa third reading sa botohan ng RH Bill, manalo talaga ang mga pro-RH, ibig sabihin, talo tayo. Dahil si Manny, talo ng iniwanan ng Katoliko, talo din ang bansang Pilipinas sa harap ng Diyos. Siguro, talo. Kahit na maunlad pa tayo sa pira, pero sa harap ng Diyos, talo tayo dahil nag-legislate tayo ng batas na immoral. Walang turo sa Biblia na i-legislate natin ng contraception, mga kaibigan at mga kapatid. Yan lang muna sa ngayon. Patawad sa mga masasakit na nasasabi ko sa inyo. I've done this all because of love, because of the love of unity, because of the cause of the church. Sana matauhan tayo. Sana maging masunurin tayo sa authority ng Simbahang Katoliko, dahil ang Simbahang Katoliko ang final authority when it comes to morality about God. Hindi tayo makaiwas doon dahil ang Diyos, sabi diya sa Book of Hebrews, mababasa natin sa Book of Hebrews, ang Diyos nakipag-usap sa pamamagitan ng mga propeta noon. Pero dito sa New Covenant, ang Diyos nakipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. At anong sabi ni Jesucristo sa atin? Yung mga apostol, pinadala din niya. He sent the apostles. And that the apostles elect their successors, which we call now the bishops. So nasa kanila ang authority to bind and loose. Nandun sa Biblia yon, Matthew 18:18, Matthew 16:18, 19, 16:18, 19, sa John 21:15 to 17, yung prime minister or the pope, binigyan niyang kapangyarihan as a shepherd like him, no? Ang pagka-shepherd ni Christ, diniligate niya kay Peter as a prime minister. So, sino ang halili ni Saint Peter? Yung mga listahan ng Santo Papa makikita natin sa history. So, ang Prime Minister sa simbahan ng Panginoon ngayon ay yung Santo Papa. So, dapat makinig tayo sa Prime Minister dahil shepherd yon. Ano ang sabi ni Kristo sa Juan 21:15 to 17? Just care my sheep. Yung mga karnero, tayong mga tao nakasabi sa simbahan. Makinig tayo sa ating shepherd, si Christ, na ang representative niya dito sa lupa ay yung Prime Minister. So kung naniwala tayo sa presidente ng Pilipinas dahil siya ang ating presidente, mas maniwala tayo sa presidente natin sa pananampalataya. Dahil ang presidente natin sa pananampalataya, ang pinaka-supreme ay yung God at si Christ. Pero kung pinili ni Christ si Peter as Prime Minister dito sa lupa, dapat maniwala din tayo sa successor ni St. Peter, which kanang mga Pope
yung mga pope natin. So, ibig sabihin, dito sa lupa, ang presidente natin sa pananampalataya ay ang pope natin. At ang presidente naman natin sa bansang Pilipinas ay yung presidente natin ngayon. Sino? Si Noynoy Aquino. President Noynoy Aquino. So, okay, maniwala tayo sa presidente dahil symbol of unity ang may presidente, di ba? Dahil kung maraming presidente sa isang bansa, walang unity yon. Dahil kung kaiba-iba ang mga nasa isip nila, walang unity. Puro debate lang ang magagawa dahil walang isang presidente. So kaya ang Pilipinas natin, isa lang ang presidente dahil ang isang presidente, symbol of unity. Dahil kung may mga debate, kung magsalita lang ang presidente, lahat makinig. Dahil nirespeto ang authority ng presidente. So, sa simbahan naman natin, may presidente, ang Santo Papa. So dapat makinig tayo sa kanya dahil kung marami tayong Santo Papa, kung ang ating mga sarili ang ginawa nating Santo Papa. Like kayo, sabi ng simbahan, huwag contraception. No. Bakit ang simbahan mag-judge? Bakit ang simbahan ang maghukom kung ano ang gusto ko? So, gusto mo, sarili mo ang matupad. So, ginagawa mong Santo Papa ang sarili mo. Hindi ganon. Isa lang ang pinili ni Kristo na Santo Papa, si Pedro. Dahil si Pedro lang ang binigyan niya ng kapangyarihan. Giving the keys of the kingdom of God, only Peter. Sino ang successor ni Peter? History will tell us, the popes. So, ang ating presidente sa iglesia, sa simbahan, ang pope, dapat masunod ang pope natin. Diba? Dahil ama siya dito sa lupa, na siya ang shepherd na dinidelegate ng Panginoon. Sumaniwala tayo. So, sa conflict between church and state, meron lang conflict kung ang mga tao hindi magrespeto sa church. Walang conflict kung gumagawa ang ating mambabatas ng law o mga batas na mag-repair sila sa true church, sa Catholic Church. Pag sinabi ng Catholic Church, huwag yan, immoral yan, dapat makinig ang gobyerno. Dapat makinig. Pero how about the separation between church and state? Well, kung may separation ng church of state, hindi ibig sabihin na hindi makinig ang gobyerno. Dahil ama sa morality ang simbahan. Di ba? Anong Diyos na tatawagin natin ang Diyos? Bakit tawagin natin ng Diyos ang gabay niya sa ating batas, sa preamble? Na hindi naman tayo makinig sa gabay ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia. I'm very sure na ang gabay sa Diyos, yung gabay sa simbahan. Ano mga bersikulo proof natin yan? Marami. Luke chapter 10 verse 16. What Christ told us. Basahin niyo, Luke 10:16. He who hears you, hears me. Then, yung mga taong hindi makinig sa simbahan, anong sinasabi ng Panginoon? Makasalanan sila. Matthew 18:17. Then, anong sinabi ni Paul sa 1 Timothy 3:15? Ang simbahan daw, the pillar and ground of truth. So, ang katotohanan nandyan sa iglesia. So, bakit hindi tayo makinig sa iglesia? Bakit pakinggan natin yung pag-against ng mga pro-RH na hindi naman sila ang authority sa morality? Ginagawa nilang pope ang mga sarili nila dahil hindi na nila sinusunod ang final authority which is the church, the magisterium. Tanong, bakit may Supreme Court tayo? Para paniwalaan ang desisyon niya. Sino ang Supreme Court sa morality? Si gobyerno ba? Pro-RH ba? Hindi, simbahan. So, therefore, mga kaibigan, mga kapatid, ang haba na sa nabigay ko sa inyo, pero dapat tayong maghinto na dahil magre-rest naman tayo. Sa susunod, ipagpatuloy natin ito. So sa ngayon, sana itong nagawa nating pagsasalita ngayon, meron tayong nakuha. Sana mga mambabatas natin maliwanagan at mag-humble down sila sa church. Dahil kung si Manny natalo sa pag-iwan niya sa Katoliko, tayo namang bansang Pilipinas talo kung iwanan natin ang Katolisismo. Ibig sabihin,
kung iwanan natin ang mga katuroang Katoliko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.